Ang hirap na hadlang ang asawa mo, ang hirap ng hadlang ang anak mo. It's a matter na sinong pipiliin ko? Ang Diyos o ang pamilya ko? Ma'am Del ang tawag sa akin dito po sa opisina ng City Peace and Order Office. Ako po ay isang dating Katoliko. Isa po ako sa nananampalataya noon sa pagsama o pagsapi sa prosisyong ginaganap tuwing kaarawan po ng patron ng Balanga. Nagagampanan ko lang po ang pagiging Katoliko ko dahil isa akong bautisadong Katoliko. Ngunit hindi sapat ang kaalaman ko kung bakit ako naging Katoliko. Hinanap ko po sa sarili ko, without knowing nung family ko, na ano ba talaga ang tunay na relihiyon. Since malapit ang office namin sa kapilya ng iglesia, nakatawag pansin po kasi sa akin ang ganda ng istruktura ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. So ang nakita ko po doon, yung kaayusan, kagandahan ng pananamit ng mga iglesia. Nakita ko po doon, na-observe ko na parang ang gandang tularan ng isang nananampalataya sa Iglesia ni Cristo na may sapat na disiplina. Nakakapagbasa lang po ako na ang mga umaanib sa iglesia ay kailangang sumailalim sa doktrina. Sabi ko nga, hinahanap ko ang tunay na relihiyon, bakit hindi ko subukan? Ano ba to? Actually, nag-walk-in po ako. Pumunta ako sa kapilya ng iglesia, nagtanong ako doon sa guardhouse, tapos dinala niya po ako doon sa may likod kay Ka Randy. And then tinanong ko po si Ka Randy kung paano po ba ako pwedeng madoktrinahan. Siguro po, curiosity sake, ano ang tinatawag na doktrina nila sa iglesia? Ano ba to? Kasi wala kami sa Katoliko nito. Kumbaga, nung nalaman ko pong aral na dapat matutunan sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo, na-challenge ako na alamin ano ba ang nilalaman ng 25 doktrina ng isang Iglesia ni Cristo. Nasa Canada ako. Ang sabi ng anak ko sa akin na iglesia, may balita po kasing dumating na ang kapatid ko nasa ospital. Ang sabi po ng anak ko, "Ma, manalangin ka." Tumanda na ako nang naging isang Katoliko ako na hindi ko po naiintindihan ano ang aral na nakapaloob sa Biblia. Doon po ako nahikayat na umanib sa iglesia nang nakita ko ang turo o aral na itinuturo ng isang iglesia ni Cristo ay nanggagaling sa Biblia. Ito ang tunay na pananalangin. Ito ang tunay na pagharap sa Diyos. Ito ang tunay at matibay na pananampalataya. Yung solemn ng pakikipag-usap mo sa Diyos na itinuro ng iglesia. Iyon ang turning point ko. Ang hirap na hadlang ang asawa mo, ang hirap ng hadlang ang anak mo. It's a matter na sinong pipiliin ko? Ang Diyos o ang pamilya ko? Pero mas priority ko po ang Diyos. Kasi sa isip ko, kung matibay ang pananampalataya ko sa Diyos, mismo Diyos ang tutulong sa akin para ko ma-resolve ang hadlang sa akin. It's an honor na masasabi ko na ako ay isang iglesia ni Cristo na napaanib. Yung pagbautismo na naranasan ko, buo ang isip ko, bukas ang puso ko, natanggapin ko ang pagbabautismo bilang isang iglesia ni Cristo nang may sapat na kaalaman. Simula nang inilubog ako bilang isang iglesia ni Cristo, iniwan ko na po ang masamang o hindi tamang gawain ng isang Katoliko. Ang pagsamba napakahalaga. Bakit?
dito ko na maraming aral pa akong natututunan. Dito ko napakikita kung gaano ako katibay, katatag. Iniimbitahan ko din po ang lahat ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa city government at sa mga mahal namin sa buhay, sa mga pamilya nila, makinig ng aral na aming pinakikinggan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.